Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang guard ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant ay naging malinaw na upang ipagpatuloy ang lahat ng aktibidad sa basketball matapos sumailalim sa operasyon sa balikat noong January. Nagpadala si Morant ng isang misteryosong 3 salitang tweet nitong Miyerkules na kinumpirma kalaunan tungkol sa kanyang status sa paglalaro ayon kay The Michael Cole ng Memphis Commercial Appeal. Si Morant, 24-year-old, ay limitado sa 9 na laro noong nakaraang season matapos dumaan sa 25-game suspension para sa kanyang mga kilos sa labas ng court at nagkaroon ng shoulder injury matapos bumalik sandali. Nakapagtala siya ng average na 25.1 points, 5.6 rebounds at 8.1 assists sa kanyang maikling stint sa court nung nakaraang season, na nanatiling isa sa pinaka-dynamic na playmaker sa sport. Nahihirapan ng Grizzlies nang wala si Morant sa lineup na nagtala ng 27-55 record at hindi umabot sa playoffs sa unang pagkakataon mula noong 2019-20. Pinili ng Memphis ang Purdue center na si Zach Edey sa kanilang first round pick matapos mapunta sa number 9 sa draft lottery. Si Morant ay hindi lamang ang player ng Grizzlies na naapektuhan ng injury noong nakaraang season. Sina Desmond Bane, Marcus Smart, Brandon Clark at Luke Kennard, ang lahat ay na-miss ang hindi bababa sa 40 games. Inaasahang magiging malusog ang lahat ng 4 na players para sa pagsisimula ng 2024-25 regular season. May espasyo pa rin ng Grizzlies sa ilalim ng first tax apron at maaaring dumagdag ng veteranong free agent sa $8 to $10 million range, ngunit tahimik sila sa July sa ngayon. Mukhang kontento ang front office sa pagbabalik ng roster at umaasa na ang mas mabuting kalusugan ay magdudulot ng malaking improvement. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagbabalik ni Ja Morant? Sa ibang balita naman mga kaibigan, sinabi ng head coach ng USA national team na si Steve Kerr na gusto niya na tinukoy ng Minnesota Timberwolves star na si Anthony Edwards ang kanyang sarili bilang number 1 option ng Team USA bago ang 2024 Paris Olympics. Gusto ko silang maidala ang kanilang pinakamahusay na sarili. Gustong-gusto ko na sinabi ni Anthony Edwards na siya ang number 1 option. Gusto ko siyang mag-isip ng ganoon, sinabi ni Kerr nitong Miyerkules ayon sa USA basketball reporter na si Mason Williams. At gusto ko na 5 o 6 na iba pang mga players ay maramdaman din iyon. Dagdag pa ni Kerr, iyon ang kagandahan kung ikaw ay nasa team na ito. Ang mga taong ito, lahat sila ay may kakayahang kunin ang laro. At sa tingin ko habang sila ay nagpapatuloy, na pagtatanto nila na ang ganoong pag-iisip, ang pagiging agresibo, ay talagang isang magandang bagay dahil lahat sila ay nakatuon sa isa't isa. Ayaw nilang mabigo ang isa't isa. Gusto nilang tiyakin na dala nila ang kanilang pinakamahusay na enerhiya, pinakamahusay na laro sa court bawat gabi para sa kanilang team. Ang head coach ng Golden State Warriors at Team USA ay tumutukoy sa mga komento ni Edwards ngayong weekend sa Olympic Team Basketball Camp sa Las Vegas. Ako pa rin ang number 1 option, sinabi ni Edwards noong linggo ayon sa Washington Post's Ben Golliver. Baka iba ang tinitingnan ninyo. Dagdag pa ni Edwards, lalaro lang ako doon at maging ang sarili ko. I-shoot ang aking mga shot, maglaro ng depensa. Kailangan nilang mag-fit in para maglaro sa paligid ko. Yun ang nararamdaman ko. Hindi pa nagdesisyon si Kerr kung sino ang starter, pati na rin kung sino ang mag-closed out sa laro kapag nagsimula ang Team USA sa group stage competition laban sa Serbia sa July 28. Bilang karagdagan sa training camp ngayong weekend, magkakaroon ng pagkakataon si Kerr na makita kung paano magiging fit si Edwards at ang iba pang star-studded roster sa Webes sa isang exhibition game laban sa Canada. Speaking of exhibition game ng Canada laban sa Team USA, si Dillon Brooks ay nagbigay ng isang malakas na hamon sa Team USA habang papalapit ang Olympics. Kilala sa kanyang mapagkumpetensyang espiritu, malinaw na sinabi ni Brooks na handa ang Team Canada na makipagtagisan laban sa mga stars ng American squad na kinabibilangan nina LeBron James at Stephen Curry. Ito ay isa pang laro para sa akin, pero dahil ako kung sino ako, gusto kong magbigay ng pahayag. Kaya handa akong maglaro, handa ang Team Canada na maglaro, at gagawin namin ang lahat ng makakaya namin at panoorin ang pelikula pagkatapos at tingnan kung mas naging mahusay kami. Oo, dahil may mga bagong players ang USA na nagsalita at pagkatapos ay gusto nilang maglaro. Kaya masaya akong makalaro sila dahil alam mo, masusubukan namin ang aming kakayahan laban sa kanila. At alam mo, magiging masaya ito.
Sa simula, si Steph at Lebron ang unang nagsalita at pagkatapos ay sumunod na ang iba. Masaya akong nag-commit sila, kaya tingnan natin. Kakayahan laban sa kakayahan. Kailangan nilang magbantay, kailangan nilang maglaro ng depensa. Iyon ang aking pangunahing bagay. Bawat team ay kailangang maglaro laban sa amin, ay kailangang magbantay, kailangang mag-scout laban sa amin, at maglalaro lang kami sa aming laro at gagawa ng mga pagbabago habang naglalaro. Ang paniniwala ay laging nandiyan, kailangan lang naming pagsama-samahin iyon. Ngayon marami kaming mga players na nag-commit, handang bumuo nito bawat summer upang maging mas mahusay at bumuo ng pagkakaisa at pagkakaibigan. Ang aming oras ay noong nakaraang taon at ngayon naman ay ang aming oras para sa taon na ito. Ngunit sa halip na magka-bronze, gusto namin ang ginto. Ang kasaysayan ng kompetisyon ni Brooks sa ilang malalaking pangalan sa Team USA ay dumagdag ng intensity sa darating na sagupaan. Ang kanyang mga karibal sa Golden State Warriors na sina Curry at Los Angeles Lakers na si James ay kilala, at ang laban na ito ay nangangakong magiging isa pang thrilling chapter. Ang kamakailang tagumpay ng Team Canada sa FIBA World Cup, kung saan nakakuha sila ng bronze medal sa panahong tinalo nila ang Team USA sa score na 127-118 matapos ang OT, ay nagpalakas sa kanilang kumpiyansa. Si Brooks ay nagkaroon ng mahalagang papel sa tagumpay na iyon, na umiskor ng record-breaking na 39 points. Ang panalo na ito ay nagmarka ng isang mahalagang milestone para sa basketball ng Canada at ipinakita ang kanilang potensyal sa international stage. Ang mga Canadian ay excited na patunayan ang kanilang sarili muli, at naniniwala si Brooks na ang kanilang strong performance ay nag-udyok sa Team USA na magdala ng mga top tier na players tulad nina James at Curry. Ang paparating na exhibition game ay nakikita bilang isang pagkakataon upang subukan ang kanilang kakayahan laban sa pinakamahusay. Sa kabila sa pagiging paborito ng Team USA, ang Canada ay may sariling elite talent, kabilang ang mga NBA stars na sina Shai Gilgeous-Alexander at Jamal Murray. Sa ilalim ng pamumuno ni Brooklyn Nets coach Jordi Fernandez, ang Team Canada ay nakabuo ng malakas na pagkakaisa at consistency na mabuti para sa kanilang kampanya sa Olympics. Binibigyang diin ni Brooks na ang Canada ay hindi lamang sumali kundi naglalayong manalo ng ginto. Sa isang roster na puno ng mga committed na players na bumuo ng chemistry sa bawat summer, determinado silang mapabuti ang kanilang nakaraang performance at makamit ang mas mataas na tagumpay. Habang naghahanda ang mga teams para sa kanilang exhibition game, malinaw ang mensahe ni Brooks. Kailangan dalhin ng Team USA ang kanilang pinakamahusay na depensa upang malampasan ang determinado at talentadong Canadian squad. Ang laro ay natitiyak na magiging isang high-stakes battle na parehong teams ay naghahangad na magbigay ng pahayag bago ang Olympics. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa mensahe ni Brooks sa Team USA? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.